What's up mga tol? It's me, Gear Motovlog here, at ngayon nandito tayo sa San Pablo Bristol Group para i-review ang bagong Cove 450R 2026 ng Bristol mga tol. So halina at huwag natin patagalin at reviewin natin ang ating motor na Cove 450R 2026 mga boss. So yun mga boss, magandang umaga sa inyo, at tulad sinabi ko kanina sa intro, nandito tayo sa San Pablo at i-reviewin na natin itong motor na Cove 450R. At ito yung kanyang mga nakalagay sa kanya at babanggitin natin. Inilista ko na rin para wala akong makalimutan mga tol. So umpisa tayo dito sa TFT display niya. So meron na siyang iba't ibang display na pwedeng ilagay. Then meron na rin siyang 2 riding modes Pro. Then matipid na rin siya mga boss kasi meron na siyang 22 km/h at meron din siyang 6-speed gearbox. Para naman sa top features niya mga boss, navigation system meron na rin siya, traction control, launch control, screen mirroring at saka phone connect mga boss. Then sa seat height naman niya, ang taas ng seat height niya mga boss, meron siyang 795mm. Then naka dual ABS na rin mga boss. Then yung front tire size niya, meron siya 120 by 70 by 17. Then sa likod naman mga boss, meron tayong 160 by 60 by 17. So maliit siya ng konti, pero malapad naman siya mga boss. Yun yung maganda sa likod natin. At meron din siyang ground clearance mga boss na ang taas ay 130mm. Then yung kanyang wheelbase 1,385mm. Then ang kanyang front suspension naman mga boss, ang sukat naman niya is 41mm at ang brand nito is U1 Ports. Then displacement niya mga boss, meron siyang 442.9cc, naka 16 valves. Then bore stroke niya mga boss, naka 59 by 40.5. Then meron siyang weight mga boss, ang bigat niya is 164 kg ang kanyang bigat, at ang kanyang horsepower mga boss is 64.3 sa pagdating sa 12,000 RPM. Then pagdating naman mga boss sa torque niya, so meron siyang torque na 40 Nm at 9,000 RPM mga boss. Then sa fuel tank capacity naman niya, meron siyang 17 liters mga boss, at saka yung pump ratio niya 12.3, naka twin 4 piston. Check ko na siya mga boss yung calipers niya, yung brand. At kung mapapansin niyo sa motor na ito mga boss, ano siya, naked sports bike. So sa katulad kong height na 5'4", magkasing height lang kami ni Red Seal Potato. So beginning bike, pwede siya mga boss. Then para sa akin naman, hindi siya mahirap dalhin kasi kumpara sa 5'4" height, hindi ako mangangalay kasi naked bike siya. Kasi kumpara sa ibang mga bike tulad ng Cove 450RR, sports bike yun kasi laki ng R50 pero malaki yung kanyang makina. Then ayun, pwede to sa mga beginners big bike na magsisimula pa lang sa mundo ng industriya ng pagbibig bike. So I suggest try nyo itong Cove 450R ng Bristol 2026 para sa gustong mag big bike. At actually mag-start kayo sa naked bike, no, para sa mga gustong mag big bike sa beginners tulad ko. So try muna tayo sa naked bike bago tayo sumalang sa mga higher cc, sa mga sports bike, para makumpara natin yung seat position at saka riding position mga boss. So ito, naila ko ng konti
para may pakita ko sa inyo sa katulad kong 5.4 naked bike Go 450R 2026. Pag sinakyan ko mga boss, ito yung seat height capacity. Ayan. So hindi naman ako masyado tiptoe, kaya-kaya ko siya i-manage sa riding position niya mga boss. Sa long ride, medyo maninibago ko kasi medyo nakabuka yung braso ko, no? So nasanay tayo sa scooter. So ayan, I suggest Go 50R 2026 model para sa beginner big bike. At maganda na rin to mga boss sa long ride, hindi ka na mapag-iiwanan kasi tulad sa sinabi ko, 17 liters na siya. At pinakamaganda dito, inline 4, maganda na yung tunog niya. At lalo na pag napalitan to ng pipe, nasa sa inyo na kung anong gusto nyo exhaust ang pwedeng ikabit sa kanya, kung titanium, kung branded, kayo na bahala mga boss. So I suggest Bristol Go 50R. Dito lang yan sa San Pablo mga boss. Kung gusto nyo pumunta, bumisit na lang kayo dito. Pwede nyo rin siyang i-message sa kanilang Facebook page. So huwag natin matagalin mga boss. I-montage natin itong motor na to. At muli, ito po ang Bristol San Pablo Group. Maraming salamat mga boss. Gear Motorbike.